Sa atong pagtuong karon, ang aton nga tun-an diri sa habitat, no, kabahin ni siya sa Trinity, no? Ang tatlo ka persona sang pagka-Dios, no. Sige pero sa aton nga pag sugod pa umpisa mag-pray ta, visit naton tong kagalingon kung naay something to confess o kung kinanglanon, tapos pasalamat sa Ginoo as sinimuting gitan sa to the Lord. Then pagkaman sa naigati kung lakon pagkampo. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat Ginoo sa higayon Ginoo sa pagtunapod sa imong mga pulong na magata Ginoo, keeping us moving on to be like Christ, na sa imong grasya sa imong pamagi nga sa pagtuo sini kag pag-aplikar sa among kinabuhi. Kani sa imo nagaampo kami sa teaching ministry kag pamatuod sang balang nga espiritu as our divine teacher, kay we are just a mouthpiece Ginoo, as an instrument Ginoo sa pag tudlo sa imong mga pulong in accordance Ginoo sa among spiritual gift. Kag suman Father of giving us Ginoo mga espirituhanon nga mga pagintindi sa imong mga pulong nga sa pagangop sini nga tanan ginaampo sa imong grasya sa imong pamagi subong man sa maayong panahon, pinagi sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, so siyempre ang Trinity actually wala na siya sa pulong sa Bible, nga kumbaga pag create na siya nga pamulong sa pagtuo nga may ara tatlo ka persona ang Dios. May Dios nga may anak kag balaan nga espiritu. Nga kung sa bagay ang Dios nga amay gintawag na siya sa una nga persona sang pagka-Dios. Tungod kay siya ang nagaplano. Kay tungod siya ang gaplano, planner. Ang author of the plan. Kang ay kaduwa nga persona sa pagka-Dios kitawag nga anak kay tungod siya ang nagahimo. Ginatanan ako ning pulong ba nga kung sa pa language of accommodation ba nga ginapadagway sa isa ka ginapadagway sang tao nga pamaagi dira sa Dios nga wala sa iyang kinaiya. Hindi mo matawag nga Dios nga anak ang Dios sa iyang kaugalingon. Tungod kay hindi siya nalukop sang aton nga bokabularyo. Kaya lang gintawag siya nga Dios nga anak tungod kay amo na ang sa iya nga pamaaging ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios. Kay nga gintawag siya nga anak kay siya ang nagatuman sa mando sang Dios nga amay. So gintawag ang una nga persona sang pagka-Dios nga amay tungod kay siya ang nagamando. Sa aton pa si Jesus Christ o kung ang ikaduha nga persona sang pagka-Dios, wala nagamando sa Dios nga sa amay. No, para sa aton magamando ka pa sa imong amay nga tay luto atong bugas ang kon dito o kung pagsag-ob dito no, balik awat kayo. Dapat ang amay gid ang magsugo sa anak, no? Kag siyempre ikatatlo nga persona gintawag siya nga balaan nga espiritu. Now ginatanaw ko lang yung mga dawag nga daw technical ba. Kay ang Diyos hindi siya nalukop sang aton nga limitasyon. Wala. Kag isa man, kung magsiling gani nga persona, kay mayara ko namit nga isa ka oneness, nga pag nga kung persona, do person ba nga makita? Makita mo. No, hindi amo nang isa ka meaning niya pod sang isa ka persona. Kung di, ang bot nga sang isa ka persona, kung sa English pa, individual, isa ka tao, isa ka lain, lahi pod ka. Ikaw lahi pod nga persona o lahi pod nga tao. So lain siya nga isa ang amay, lain pod nga isa ang anak, lain pod nga isa ang balaan nga espiritu. So mo na masalim mo nga lain nga isa nga persona, lain nga persona nga isa, kag lain pod nga persona nga isa. Amo nang butsi nga nun sang meaning sang isa ka persona, no? So kay tatlo ka persona ang Dios mo sa iyang kaugalingon. No, ginapadagway na naton diri para masit sa atong kaugalingon ang Dios. Pero gintawag na siya nga isa ka Dios tungod kay isa sila ka kinaiya. Kung anong yara sa amay, amo pod ang naa sa kinaiya sang anak kag sa kinaiyaman sang balaan nga espiritu. Sa aton pa wala na siya nagasumpaki sila sa ilang mga panghuna-una o kung sa ilang mga desisyon. Wala.
Kay ano ang ginahuna-huna sang amay, maupod ang ginahuna-huna sang anak. Pag maupod ang ginahuna-huna sang balaan nga espiritu. Kag isa man, kung magsiling gani ka sa Dios nga anak, ara na siyang pagka-Dios. Pero pagmit lang nimo sa ngalan nga Jesus Christ, naana sa iyang pagkatawo. Kaya ang Diyos ni mo pwede mapangalanan. Kaya kung magbutang ka sa isa ka, kung magpangalan ka sa isa ka butang, may ara na siya sang limitasyon. Halimbawa karon. Oh. Halimbawa karon, pagsiling nimo nga Dilya. Oh. Hindi ka magpansin, hindi kasi Dilya. Si Dilya ang magsiling, gitawag ko. Ana, kay naakasag na tao nga limitasyon. Pero sa Diyos wala na siya sang limitasyon. Kay hindi siya malukop sang isa ka butang o kung sang isa ka panahon. Hindi siya malupok kay siya is eternal. Now, hari po day. Karon ang ginatun-an naton dire, sino nga Dios? Kung sabagay si Pablo nagkuon po nga, kaya nang napulong nga mga idol, wala na. Sa atong pumayara man sinatawag nga idol. Sinatawag na ako ng ang definition sang idol ba? Kadang naghataw ko nimo, ginatagaan nimo dakong bili. Dakong bili sa ginatawag nga idol. Sila nga, wala sang iban nga, sa iban pa nga Diyos nga ma-idol nimo. Kaya nga aman, kaya kung may ara sa nagahalad, halimbawa sa altar, sang pagkaon, tapos, kung imo na siya nga kaunon, basta imong giampuan, nan, mayo na, kinagapasalamat ka sa Diyos. Tungod, kay sa pulong nga idol, ngano nga pwede nimo na makaon sa imong gipasalamatan. Kay wala na sa iban pa nga Dios. Wala. So sa second part, sa ikaduha nga bahin, nga kung si Satanas ginatawag nga Dios, hindi na matuod kay isa nang ang Dios. Kumbaga pa sa pagkilala nga Dios ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Diyos ni Moses, Diyos sang Israel. Kaya mo ning aton Diyos mo, si Jesus Christ, ay kaduwa nga persona sa pagka-Diyos, nagpakatao. Pagpakatao niya, ang iyang, kumbaga pa sa tao, ang iyang dugo. Kung siya, Israel. So, ang tanan, Israelite na siya, si Jesus Christ. Sa atong pang ikaduwa nga persona sa pagka-Diyos, nagpakatao nga Israel. Dila siya nag-agi sa sina nga dugo nga rasa, kaging pangalanan siya nga si Jesus nga Kristo. No. Dili na siya Jesus Christ nga apelyido ang Christ. Kay kung tanaw nimo na siya sa sa Greek, kanang sa Bible nga Greek, no, sa mga sinulat nga Greek. Jesus na siya may dag na siya Christ. Si Jesus nga Kristo. Kaya ila pangalan sa unay, isa lang. Si Jesus lang. Amo na nga si Jesus nga hustos. Isa po nga Jesus sa Bible, pero hindi siya Kristo, kundi si hustos siya. So, amo na ang pag-identify dira. So, dili sa Jesus Christ, kundi Jesus the Christ. Kaya lang, tungod sa pagbadbad sa Biblia, halin sa Greek, gibadbad sa Biblia, wala nila gimbutang ang da. O kung sila nga, Jesus nga Kristo, wala nga. O kung da sa English. Giwala nila, ambot. Siguro, ambot kung grammar. Kay ang Grigo manggon nga pamulong, kag ibase mo siya sa English, sukwahi siya ang plastada. Kung pa, kay ginabasya naton English man karon sa iyang grammar kung paano ang paggamit sa mga pamulong. Ang Greek, do barok na siya mo. Kabalo mo sa barok nga pamulong?
daw kuan ba? Yan daw hindi kayo klaro. Halimbawa karon, din ka makadto. Din ka adto. Daw kuan ba daw ano na? Daw ininsik o kun ano. Basta kinulang. Shortcut. Oh, daw murag shortcut nga kulang ang pamulong. Imbis nga 5 ka pamulong, himo na niya 4 o 3. No, amo na nga pamulong. Amo na ang Greek kay ginabasyan naton English. Pero kung basyahan na po nimo ang Greek, sukway na po ang English. Kung basyahan na po nimo kay ang grammar halimbawa lang. Prasang kwan. Halimbawa ining John 1:1. Tanaw nato ng John 1:1. Sa kwan lang, bahay na sa ginatawag nga pamulong. So wala pa matuga ang kalibutan yara ng pulong. Ang pulong kaupod sa Dios kag ang pulong Dios. Okay. Sa wala pa na matuga ang kalibutan. Now, gina-arrange ko ni siya kung paano siya ba nga sa English. Kung magsaling gani ka nga, siyempre, ako do, masaling ko ang pagkailunggo ko do, mas kuan ka mo, mas hawod ka mo. Oh, isa ako ni Ilonggo. Oh. Amot anong akong Ilonggo, hiligay nun man ko. Oh. Amo nga kon sa kon gani dalom imo nga mga pinulungan gani aray iligay nan kaw. Bas dalom ang hiligay nun? Oh, kaysa mga karaya. Oh. Kasi ko mas antik ka mo kaysa akon. Akon hindi kay ako kay diri naman abi ko na tao. Amo nang kwan daw ang pagkasagol-sagol. Pero amo niya amo nang nagabase po ko sa inyo nga kung paano siya mahanay. Sa wala pa matuga ang kalibutan. Bot singanon sila nga pamulong kay ginahanay ko pa siya ba nga sa paggamit siyang pamulong nga sa pagdoon naton sa natawag nga Trinity nga sa Griego nga pamulong. Sa wala pa matuga ang kalibutan, sa aton pa na ginatawag nga kung sa kwan pa kanang point of time nga sa pagtugas ang kalibutan. Sa aton pa sa sining nga pamaagi kun amo ni siya ang tion sa pagtugas ang kalibutan, pag amo ni ang panahon, may sinugdan. Amo na no? Okay. Now, kung tan-aw mo ni siya sa Greek, hindi mo ni siya masaling nga in the beginning. Kaya sa English niya in the beginning. Wala na siya sang da. Kay kung masiling ka in the beginning, may ara gid siya point of time. May ara gid siya sang eksakto nga panahon nga dira ang pagtuga. Kani siya sa Greek is in beginning. Mauna na. Pag siling nimo nga in beginning sa arrange ko ba ang wala pa matuga sa ano ni sang natuga hindi mo makuha sa kwan ba sa Ilonggo. Paano masiling nga wala pa matuga ang kalibutan? Kay mahambal naton sini nga butsing ano niya sa hindi nimo nabalang kung saan o natuga ang kalibutan amo na unta butsing anon sini. So ang butsing anon sini amo niya in beginning hindi mo nabalang kung saan o na siya nga beginning, kung saan o siya nagsugod nga dira natuga ang kalibutan. Sa aton pa hindi mo siya masukod kung saan o na. Hindi mo pa nabalang kung saan o na siya natuga ang kalibutan, yara na ang pulong. Hindi mo masukod. Kung sa diin diri ang pulong nga sa pagtugas ng kalibutan, hindi mo nabalang kung saan o siya. Kaya nga aman, kay ang Diyos eternidad siya, hindi mo mabalang kung saan o siya. Kaya mo sa akon sa unang panguna-una, no? Kung yara na ang Diyos, may nauna po siya. No? Siyempre may sinugdan siya. Kaya yara siya mo. Yara siya. Nga kung yara siya, kung diri nagsugod na ang panahon, may nauna sa iya.
Pero hindi nga sa eternidad nga Nagligad. Hindi man na po sa nagligad. Mga isin ko sa kay Diyos ang balang nagligad. May tindaan. sa aton pa kung yara ang Dios, hindi mo masukol kung saan siya nagalin, kundi saan siya nagsugod. Basta yara ang Dios, Diyos na siya. Kumbaga pa, sa tawhano nga pamagay nga filosofiya, ayaw ibutang imong utak sa utak niya. Kay Diyos siya mo. Kay ang aton utak may limitasyon na. Kung ano man ari ang limitasyon, kung ano man nga bokabularyo ang yara sa imo nga natun-an, hanggang diyan lang kita. Hindi na kita maglapaw, magsubra padra. Do para sa ko ng bokabularyo sang Hapon. Kung hambalan ka sang Hapon, sa ilang hinambalan, magambal siya sa aton. Wala na sa aton bungog, di takintindi mo. Kay wala na sa aton bokabularyo. Pero kung tun-an nimo, makasayod ka na, makakuon ka nga, nakaintindi ka na. O para sa inyo, pagsulod dire, upod na akong kay Mader, ngadra na. Ay, nagtuon po ko sa inyo bokabularyo. Kasi siyempre, layo kayong akon mo. Ang hiligay nun, layo. Amo na makaintindi na sa mga ginatawag nga mahinambalan. Kung may ara ka sang natunan, tungod kay ara kita sa limitasyon sa atong bokabularyo. So, atong ginatun-an diri nga silingan sino nga Dios, kay may madamo sa Dios mo. Halimbawa diri, dito banda. Dito abi ko sa laptop nagakuan. Pura mo lang ay. Kay may ara sang natawag nga mga Diyos. Halimbawa iya sang Sinto, Diyos ang Hapon. Mga Buddhist ana. Kag ano pa tong mga Diyos. Pero ang aton ton Andre amo ang Diyos naton. Nga mo tawag nga iya sang Kristohanon. Nga subong nga ang atong nga gintawag kita nga Kristiyano tungod kay may ara kasi relasyon sa imo nga may ara ka sang relasyon sa Diyos. Amo na sa una nga persona sa pagka-Diyos, nagatawag ka sa Diyos nga Amay. Kag legit na siya nga pamagi magtawag ka Amay kay matutuon man gid nga ikaw anak sa Diyos kay nagtuo ka nga si Jesus Christ Diyos. Nagbayad siya sa aton mga sala. Namatay siya sa unod kag nabanaw sa katatlong adlaw. Nagkagyara siya sa langit, no? Nagkayod siya sa langit kay yara astong kamot sa Diyos nga Amay, no? Kaya lang namatay siya tungod kay wala niya gingamit ang iyahang pagka-Diyos. Kay kung gamiton niya ang pagka-Diyos, hindi siya mapatay. Kaya ang Diyos is eternal. So, namatay siya tungod kay gingamit niya ang iyang pagkatao. Kay wala niya gingamit ang iyang pagka-Diyos. Ang pagkakinaiya sa iyang pagka-Diyos. Now, ari ay, kay nasilindra nga, we walk by faith. Nagakinabuhi kita nga mga Kristohanon pinagi sa pagtuo. Ikaw nagatuo nga may Diyos. Kung di mo nakita, kay wala kita nagakinabuhi sa atong makita. Kay ang atong ginatuohan nga subong nga sa pagkinabuhi pinagi sa pagtuo, amo na ang imong eternidad. Daw pas malaki ko na kay Moses o kung sa kay Abraham, paggambal sa iya sang Diyos, nagtuo sila nga kumbaga pa sa tawano nga pamagi nga wala sang kasiguraduhan. Kay nga aman kay si Abraham. Si Abraham, kinatanda kong sino eh. Nagkuan siya. Gasulod sa akong utak, journey o kung lakbay. Tagalog mo niya mag-English. Inang tawag na? Panglakaton lang? Duha pa wo. Di kay kung mag-journey, kay journey ka ng kuan gid ka mo. Gay kung gapano do kung
Daw nag-walk lang siya eh. Oo, gapan. Oo. Nalakat lang. Basta daw naglagyaw ba? Ano na? Daw langyaw. Naglangyaw siya. Kapangita ko sa pamulong, bakit kung naglakat lang daw. So, simple lang ako. Kay kwan siya, Kaya kasama ko na ako, kasabot na langyaw na pastor kay ang pag-intindi mo sa pulong ng langyaw na daw dumuluong daw agi lang ka ba? Nag-agi lang ka. daw naghapit, agi lang, labay. Kay, Langyaw. masiling ko nga journey, kay nga naman, kay halin siya diri sa Haran, sa Or, dira. Tapos amo ni ang kwan, mapa, amo ning dagat. Libot siya dira mo. Ti daw kwan lang, daw galatagaw lang. Amo Ilonggo mo ng latagaw. Siguro si Buano na. Kita ko na. Kasampok ng mga lingwa. Lagaw mo lang yung silunggong. Ha? Okay. Basta nagkuhan siya. Oh. Naglibot siya no. Oo. Pila na katuig na ilang ang ila sina nga kwan. Pagpanaw. Nga pagpanaw. Ana. Kay siyempre diring Egypt. Layo ko na. Ayo eh. Mayad lang kung nagapanaw lang siya nga. May dala lang pakbag. O kung may malita o kung ano. Pero hindi. Ang ila sina nga pagpanaw, may pila na siya ka mga tinawo. Kay nga aman, kay gadala siya sa mga karniro. Ginatos. Kaya mo na ilang pangabuyan. So, ang iyang pangabuyan, imbis na hayahay sa dire. Pero, naglagaw sila, ilang journey, sige. So, amo ng pagtuo. Kay nagtuman siya sa mando sang Diyos. Karon kung may magamad gali sa imo, masiling mo dayon ba na nga Diyos? Kaysa matuod lang. Kung magsaling ka sa mga charismatic pod, magsaling po sila nga, pero ting istoryanay namon sang Diyos kagabi ba? Amo po ng ilang pamatuod. Tinuod ba na? Dapat tunawaan naton nga ang Diyos karon wala siya nagapakigambal sa mga tao o kung sa Kristohanon. Wala na. Kay kung nag-istoryanay sila sa Diyos kagabi, may pa ihaboy mo na lang ng imong Bible. Kay basi magkamali ka pa sa pag-interpret sa mga pagsaysay o kung sa pag-intindi, sa paghangop. May na diretsyon lang kami istoryanay kag amo tong imong ihambal. Kay perfect na ba? Matuod na. Siyempre, sa atong pagtulunan, wala na sa pakigambal ang Diyos sa aton. Kay nakumpleto na niya ang pulong niya nga sa pagpadayag. Amo nang itawag naton karon nga Bible. Amo na nga ko ng imong spiritual gift. Pastor teacher ka, bisan pa nga puy Mindy Descalos na siya nga manugpahalap ka nga manunudlo, pero dra ka makaintindi sang kamatuoran. Amo na nagatuon kita pabalik sa Hebrew, Aramaic, Greek. Bisan sa ginatawag nga historical background sang pamulong no kag siya mga grammar. Pero kung sining pastor ka lang sa pangalan, amo nang problema dira. Kag mao ni nagatanaw pa kita di sa introduction sa Trinity mo. No, kay makato kita sa kinaiya sang Dios, no. Ang Biblia wala siya nagapamatuod nga yara ang Diyos. Wala. Ang Biblia wala nagapamatuod nga yara ang Diyos. Ang bot siya ganun nga nagapamatuod nga yara ang Diyos. Dapat pala sa sa mga scientists nga ipakita nga mao ni ilang proof nga ilang nadiskubrihan. O kung masining ba lang nga to si Stubilim nga, ari ang Diyos upod ko. Hindi amo nang pagpadayag sang Biblia. Hindi. Pero siya ang Biblia wala
nagapadayag o kung nagapamatuod, mo nang dapat nga pulong, wala siya nagapamatuod na may ara sang Diyos. But ganun ba nga ipakita niya nga ari ang Diyos? Pero siya ano tong pulong pamatuod, no? Pero siya nagasalig nga may ara, nga sa pagpamatuod, nga sa pagpasalig nga may ara gid sang Dios, no? Kay ang Biblia nagadeklara nga may ara sang Dios, no? Pero hindi niya ginapakita nga yara ang Dios para sa atong karon. Kay nga kay kung tanaw nimo manggod sa daan nga katipan, ginapadayag nila nga ara gid ang Dios. Kay may ara pa sang mga pakighambal sa Dios, o kung nagapakita siya sa pinagi sa tao, o kung sa ano man nga pamagi nga yara gid siya ang Dios. Pero sa atong karon, hindi nimo mapadayag nga sila nga upod nimo ang Dios. Amo na nga atong nga pagkinabuhi, pinaagi lang gid sa pagtuo, hindi sa binuhatan. We walk by faith, not by sight, nga sa atong makita. Kay amo nang Biblia nga sa pagpadayag nga may ara sang nga yara gid ang Dios. Para si karon re tanaw naton sa Salmo 14:1. Salmo 14:1. Ang mga buang-buang nagasiling sa ila kaugalingon, wala sing Dios. Malaot sila tanan, kag makangililad ang mga butang ang ilang ginahimo. Wala gid sing isang nagahimo sing matarong. Inuno nato nga ang nagsulat sini si David sa sining pulong nga salmo nga ang buang-buang ngano makasiling siya nga ang buang-buang nagasiling sa ila kaugalingon nga wala sing Dios, nga ginapamatudan niya nga may ara sang Dios. Kay na-experiensyahan gid niya ang Dios iya nga kinabuhi. Kaysa sini nagapamatuod gid siya nga ara gid ang Dios. Kag ginugo naton nga ang Dios may ara pa sa ginatawag nga pakighambal pa sa mga tumuluo, hindi sa Kristohanon. Kay si David, ara pa ni siya sa nga subungan sa Israel sa daang katipan, yara pa ang pakighambal sa Diyos sa ila. No sa aton pa, sa sinig sa kay Jesus Christ, kag kani mao ang Old Testament, ara ang pakighambal sa Diyos. Pero pag abot sa atong mga Kristohanon, halimbawa, halin sa 96 AD, nga kung sabagay sa Old Testament, may ara pa. Pero pag 96 AD, nga pagsulat ni Juan sang libro nga padayag, o kung ginatawag nga Revelation, wala na diri sang pagpakita ang Dios hasta sa atong karon. Sa atong pa, diri lang siya nga panahon. Amo na nga makasiling gid si David nga ang buang-buang nagasiling si kaugalingon sa ila kaugalingon nga wala gid sing Dios. Kay hindi nila na-eksperyensyahan ang pagkayara sang Dios. Amo na nakasiling siya nga buang-buang gid ang nagasiling nga wala sing Dios. Kay mapamatud-an niya nga yara gid ang Dios. Pero sa atong karon ang pagpatuod ara sa imuhang pagtuod. Kung paano mo nimo mahibalan o kung nakilala ang Dios. Amo gani nga magatuon kita sa kinaiya sa Dios. Sa mo nang ginatawag natong karon nga Trinity. Kagamo po ni kay Pablo, Pilipos 3:10. Pilipos. Philippians 3:10. Ang akon lamang luyag, amo ang pagkilala kay Kristo.
kag ang pag-agom sang gahom sang iya pagkabanhaw, ang pag-ambit sang iya mga pag-antos, kag mapatay kaangay sang iya kamatayon. Amo nang focus si Pablo bisan pa sa 8 ang ulahi tanaw naton. Hindi lamang yadtong nga mga butang, kundi ang tanan ginakabi ko nga bugos nga kaperdihan tungod sa mas labi pagid kamahalahalon nga butang nga amo ang pagkilala ko kay Kristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginasikway ko ang tanan, kag ginakabi ko ini tanan nga basura gid lang agud maangkon ko si Kristo. So amo ning handom ni Pablo nga kung sa bagay sa sini nga tion sa kay Pablo, may ara pa sang pakigambal sa iya ang Dios. Kay nahuman lang ang pakigambal sa Dios ang 96 AD nga pagsulat ni Juan sang libro nga Padayag o kon The Book of Revelation. So ginsalikway ang tanan ni Pablo sa iyang kaugalingon. Amo na si Pablo la siya nagmanggaranon, la siya nagdato na. Kay kung sa iya lang nga pamaagi, pwede siya manggaranon sa iyang kaugalingon. Pero ginkabig yan tanan nga basura para lang sa pagkilala sa kay Kristo Jesus. Kay wala na sang iban pa nga mas maglabaw pa nga kaalam o kung kay balo nga dira sa Dios mo nang pinakaimportante kayo. So amo po ning sa Hebrews 11:27 nga pras pala kay Moses pod. Be tanaw ta di sa Ilonggo, Hebrews 11:27. Tungod sa pagtuo, ginbayaan ni Moises ang Ehipto nga wala mahadlok sa kaakig sang hari. Hindi na gid siya magbalik subong nga daw nakita niya ang hindi makita nga Dios. So si Pablo si Moses daw paras ni sa aton. Kay nga aman, kay wala niya ni ma-experiensyahan o kung wala niya makita ang Diyos. Sangging kabig sa nga apo ni Paraon dito sa Ehipto. Ara siyang manggad tanan. Tapos pakilala niya sa Diyos. Ang pakikilala niya sa Diyos wala pa nag-abot. So anon pa saya, hindi pa niya nakilala gid ang Diyos ang Israel. Pero tungod sa pagtuo, ginbayaan ni Moises ang Ehipto nga wala madlok sa kaakig sang hari. Ginbayaan niya, kaya diin ginhaboy o kon ginbayaan si Moses nga ginsalikway siya sang Ehipto. Dito sa desierto, ambot mong pila sa dito ka bulan, no? Kung wala lang ako kabukuan nga sa detalye nga pag-agi niya sa desierto, itagaan na siya sa tubig. Pagkatapos, pag-abot niya sa punta na nga nakasurvive siya, ang ulahi nga patak sa tubig nga kuambot kung ano to gidala niya nga tumbler ba to ba nga ulahing patak hasta dito na lang gid kag nga pagkaulahin nakasurvive siya nakakita siya sa tao nga nakainom pa siya sa tubig. So ginbayaan niya to para lang makita o kon subong nga daw nakita niya ang hindi makita nga Dios. Nga wala man niya nakita ang Dios. Pero nagtuo siya. Amo na ang epekto sang pagtuo para sa aton. Pero amo na nga sa pagpamaton nga matun-an naton ang kinaiya sang
Diyos nga matuod gid ang Diyos. Hindi gina-compare ko, di ba, sa iban po nga napasiling ba nga siga simba lang amon dira nga sa inyo nga pamagi kay masimba pud kami sa amon pamagi, total para sa naaton nga Diyos nga ginatunan. No, hindi na siya amo ang botsing ganon. Kay mintras nga hindi mo naintindihan ang Diyos, hindi mo gid makilala ang Diyos. The first na gold, kumbaga pa sa pag-uyab pa kung asawahay, hindi man mo na-close yung imong asawa sa hindi mo siya kilala. Pero sa nakilala mo siya, kag naasaway ka mo, dira mo na nakilalan ang iyang kinaiya. Pas mo na sa Diyos, mintras nga hindi mo nakilala ang Diyos, wala ikas ang kaybalo bahin sa Diyos. So, mo na nga, di ta makasiling nga, ano ka ginahimo sa Diyos karon no? Makapamakot ba kita sina? Pero dapat una-unaon naton nga kaybalo kita kung ano ang ginahimo. Nakahibalo ang Diyos kung ano ang iyang ginahimo. Kay siya is perfect. Kabalo gid siya kung ano ang iyang ginahimo. Amo ginaatong may balan. Amo na nga dapat makilala naton kung ano ang Diyos. Amo na nga wala sang ikasalikway gid sa Dios para siya karon sa Roma 1 pas na yung 1:20 sa Roma. Na wala gid siya may makapamalibad sa ulahi nga adlaw da sa Dios. Sugod pagid sang pagtugas sang Dios sang kalibutan, ang iya wala sing katapusan nga gahom kag Dios nun nga ugali, bisan hindi makita, nagapahayag na sing maathag sa mga tawo paagi sa mabutang nga iya gintuga. Gani wala sila sing bisan ano nga ibalibad. Kag Dios nun nga ugali, bisan hindi makita. So ginapadayag na sa Dios ang tanan. Ara na lang na sa aton ukon sa tawo ang pagtalupangod sa Dios. Nga wala sa ulay nga adlaw wala gid sa may kabalibad dira sa tawo. Kay nga aman ari mabasa naton sa 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. No. Sige. Nga wala sa iya ang espiritu, hindi makabaton sang mga hiyas nga ginhatag sang espiritu sang Dios. Hindi gid siya makahangop sini nga mga butang. Kag kabuangan ini para sa iya tungod kay nahangtan lang sang kahulugan sini sa espirituhanon nga paagi. Okay, sa 40 nanay. Ang paghangop dapat may ara ka sang balaan nga espiritu. Kag hinudom mo naton nga ang nagatuo kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad siya sa aton mga sala, namatay sa unon, kag nabandang sa katatlong adlaw, nagkayap sa langit kayara sa tuong kamot sa Dios nga may ginsilyuhan sang balaan nga espiritu. Basta wala ka sa ginatawag nga sa pagpakasala, ginatawag nga karnal, nan dira ka makaintindi sa mga pagtulunan sa espirituhanon nga bahin o kung sa kamatuoran sa pulong sang Dios. Pero kung wala sang balang nga espiritu o kung bisan may ara man pero ara sa pagpakasala, hindi makaintindi sa pulong sang Dios. Bisan anohon po na siya paghambal nga kung Ilocano pa, bisan Ilocano pa na siya, o kung kung Ilonggo ka, Ilonggo pa na siya, o kung Cebuano ka, Cebuano man na siya, walay pag-intindi sa pulong sang Dios. Amo na nga kung ang bot ko singanon diri nga kung mahanay nimo ang mga pagtuon nimo sa pulong sang Dios, hindi na siya magsumpaki sa iyang kaugalingon. Kay ang kamaturan ara gid sa paghanay sa iyang kaugalingon. Gawnauna ko sang mga debate nga mga pamulong
debate tungod kay amo na nga kung tanan po nimo ang ilang mga pamulong nga ginagamit, kung ihanay mo na siya, may pagsumpaki na dira. Amo na nga nagabalik kita sa original nga lingwahe. Kag isa pod kung mag-communicate ka o kung magtudlo ka sa pulong sa Dios, imo na siya nga hiyas. Now, kaysa 15 daw ano man. No, sige. Sa baylo, ang tao nga may espiritu sang Dios nakahukom sa tanan nga butang, pero wala sing isa nga makahukom sa iya. Kaya nga aman. No, ang tao nga may espiritu makahukom sa tanan nga butang. Anong imong paghukom? Base sa pulong o kung sa kamaturan sa pulong sang Dios. Dira imong basihan, hindi sa tawhanon nga pamaagi. Pero wala sing isa nga makahukom sa iya. Kay wala sila sang kamaturan nga pagtulunan. Kamaturan nga ara sa pulong sang Dios. So hindi, kumbaga pa, kung maghukuman sila sa imo, hindi pinagi sa pulong sa Dios kundi sa tawhanon nga pamaagi. Ang ilang talaksan tawhanon nga pamaagi. Kag unaw naton nga ang tawhanon nga pamaagi, nga amo ang kalibutano nga pamaagi, iya na sang pagkamakasala nga pamaagi, iya sang old sin nature. Pero sa pulong sa Dios, hindi sila makahukom sa imo, hindi ang ilan sila nga pamaagi, kay wala sila'y pagtulunan. Bisan ano pa na ka-memorize dira, kay wala sa kamaturan. Pero ikaw nga may pagtulunan, ang ginabasyan nimo ang kamaturan sa pulong sa Dios, makahukom ka sa tanang nga butang, kay may ara ka sang espiritu sa Dios. So, ginatawag nga mga espirituano nga base. So, ang atong ginabasyan, hindi sa tawhanon nga pamaagi, kundi sa espirituhanon nga pamaagi. Para sa karon sa 16, kay ang kasulatan nagasiling, sino bala ang makahibalo sang huna-una sang Ginoo? Sino makahibalo? Sino bala ang makalaygay sa iya? Pero kita, iya may huna-una ni Kristo. Amo na makahibalo ka kung anong ginahuna sa Dios, kay may ara ka sa kamaturan nga pagtulunan kung ano ang Dios. Amo na nagakinabuhi ka, kita base sa pulong sa Dios nga sa iyang kabubuton nga dira sa pagkahamtong. Hindi basta-basta ang pagkakristohanon. Nasili nga nagsulod ka lang sa simbahan, nastanong ka na, tapos nagtubo ka na, may ara ka sang kamaturan. Amo na nga makahambal ka sa Ginoo o kon maaplikar nimo ang pagtulunan niya sa imo nga kinabuhi. Kung sa sinundalo pa, pares kay imodyo. Kung ara ka na sa gawas, dapat ang ma-apply nimo ang imong pagtulunan sa pagka sinundalo. Hindi itong imong mga sinagoy nga pagkasibilyan. Hindi na siya applicable sa imong pagka sinundalo. Kay kung hindi mo i-apply mo pagka sinundalo, basta karon kung diin ka ma-assign o mag-adto dito, dali ka mabisto. Dapat may ara ka sang pamaagi. O para sa karon isa lang kabutang. Hindi ka makadismantle o kung makasimbol sa imong armas kung wala ka may tinunan sa imong pagka sinundalo. Kabalo gani rebelde. Nga ila-ila lang gani ito, no? Mas labaw na ikaw nga sinundalo. Ikaw ang may authorize na. Now, ari ay may tatlong manggod klase nga pagangop ang yara sa tao. Ang una, nga rationalism amo ang filosofiya o kung mga rasonanay.
Ang ikadua amo ang ginatawag nga empiricism, pinaagi sa imong kaugalingon nga sa pagtanaw, sa pagsimot, sa panabor, kung sa pagkaon pa, pangdamil nimo nga pait ni, aslom ni, dasay, ano ba? Sa pagtanaw, pag bisan sa pagtandog, may touching. Dani mo paghangop. Ang pinakakuyaw sini, amo ang pagtuo. Amo na pinaka-importante dira. Kay ang pagtuo, ginabutang mo ang imong kagalingon sa pagsalig sa kamaturan sang isa ka butang. Amo nang pagtuo. So kung ang imong ginatuhan, may destinasyon nga langit nun, nan palangit ka tungod sa mga pagtulunan. Pero kung wala, impyerno gid eh. Kay wala sang padulungan, walay klaro. Amo na sila nila nga, ano gali, nakakato ka na sa langit? Sa ilang mga rason nga paghangop. Pero may ara ka sang pamatuod sa mga pagtulunan. Nga may ara ka sang kasiguraduhan. Paano siya makakato sa langit nga wala siya sang pagtulunan? Mas labaw na nga wala siya sang padulungan. Kaya wala siya pagtulunan. Ano na nga importante na yung pagtuo nga sa imo pagtulunan nga may ara ka sang kasiguraduhan. Nga nakita wala naton si Jesus Christ nga gilansang sa cross? Why man? Nga nakita gid bala naton ang Dios? Wala man. Pero sa pagpamatuod nga may ara gid sang Dios. Basta karon imposible man ni mayara lang sang hangin nga wala sang may nagtuga. O kung may ara sang adlaw. O kung sa mga butang nga waay sang may nagtuga. Kaya nagatuon kita bahin sa ginatawag nga Trinity. Plus nag-iina, nagakinabuhi kita pinagi sa pagtuo kang hindi pinagi sa ipagtanaw lang ni 2 Corinthians 5:7. We walk by faith, not by sight. 2 Corinthians 5:7. Sa hindi naton makita. Natanaw ko mga pamulong ba? Tama. Kung ano ang pag-translate. Nga man nagsiling siya sining pinaagi sa atong pagtuo. Kaya ang pagtuo, hindi mo na makita. Harap mo na sa Hebrews chapter 11. Amo na nga may ara kapag laom sa eternidad. Sa mabutang hindi mo makita. Kaya imong ginatuuhan. Kaya kung nagatuo ka lang sa imo na lang makita, hanggang dyan ka lang. Kung baga pa sa pagpamangkot, halin sa pagkabata mo hasta sa karon ang imong edad. Pilagid imo lang nakita. Dira ka lang dyan, dira ka lang gid. Dapat sa mga nang standby yaw. Kanang mga nag-standby, ang ilang utak hanggang dyan lang na sa limitasyon sa ilang gina-standbyan. Dara na kutob. So, kundi siya mag-explore o mag-discovery, halimbawa, pangabuhian, hindi siya makatalubagod o kung sa mga pag-asinso, sa pagkita sa mga butang, nga angay niya dapat ma-experiencean. O kung angay nga kanang ma-accomplish na siya ang kinabuhi, kanang matuman niya ba. Amo nang importante kay nga magkinabuhi ka sa pagtuo sa mga discovery. Papres ka sa aton, di man ta kabalo bahin kung anong ginatawag nga computer kay wala man dalongong. Pero kung eskwelahan mo na, dira ka nakabalo. Sa mga butang nga hindi mo makita. Kasi nga pagtuo.
Now, Hebrews 11:1. Now faith, ang pagtuo amo ang kasiguruhan sa mga butang nga imong ginalauman. Be tanawon tanan lang diri sa Ilonggo gini nga bahin be. Hebrews 11:1. Be, ang pagtuo amo ang pagsalig sa mga butang nga aton ginalauman. Ginalauman mo ba? Palaabuton. Ang kasiguraduhan sa mga butang nga hindi naton makita. Inunaw naton nga ikaw nga anak sa Dios nga Kristohanon, may ara kita sa destinasyon, may padulungan kita langit nun. So hindi na siya pataka nga ang filosofiya karon sa mga religion amo nimo. Dapat maghimo ka sa maayong buhat para ikaw maluwas, para ikaw mo palangit. Wala na siyang kasiguraduhan. Kaya hindi nimo masukod ang imong maayong buhat hasta diin ang imong maayong nga buhat. Kag ano ang talaksan nga naghimo ka sa maayong buhat. So ang kalamanan sa mga tao sa paghimo sa maayong buhat, abi mo ano ila talaksan, ilang kaugalingon. Nga mayad ni akong ginhimo, di ikaw nagtakos mo. Di mo pasiyan. Amo na nga pagtuo mo pagsalig sa mga butang aton ginalauman, ang kasiguruhan sa mga butang nga hindi naton makita. So ang pagsalig sa butang aton ginalauman, ang kamaturan nga imong ginatun-an. Amo na nga kung sabagay tanaw nimo sa kabugusan in general. Sa ginatawag nga mga Kristohanon, ang aton nga ginabasyan gid o kung textbook amo ang pulong sang Dios. Sa ginatawag nga matuon nga mga Kristohanon, religious man siya or dili, tungod lang kay quote-in-quote nga tawag siya nga Kristohanon. Ang basyan is Biblia. Kaya wala man ko kasiling nga tanang nga nagabase sa Biblia, langit nun. Kaya ano man, kay damo man nagagamit sa Biblia, nga hindi man sila Kristohanon o kung wala kasiguruhan sa ilang kaluwasan. Kay ang buhat ni Jesus Christ, amo ang nga maayong buhat, amo ang katumanan nga ikaw luwas sa isa ka butang nga ginbutang kay Jesus Christ ang aton mga sala. Tapos propiciated ang God the Father na kontinto sa bayan ni Jesus Christ ang aton mga sala. Kay ginbutang dito sa iyang aton mga sala. Karon kay ikaw nito ginbutangan po ka sa Dios ang iyang pagkamatarong. Ang pagkamatarong ni Jesus Christ ginbutang po sa imuha nga amo ang pagkamatarong sang Dios. Amo nang nahimo ka nga matarong sa tubangan sa Dios tungod kay Jesus Christ. Hindi sa aton maayong buhat nga matarong, kung dili tungod sa maayong buhat nga ginhimo ni Jesus Christ. Amo na ang pagsalig tanan ara sa iya. Nga kung sa pangusisa pa, pilagid bala ka pagtuo ang aton nga ipadayag sa Bible nga ang kaluwasan dira lang gid. Pinagi lang sa pagtuo ang kaluwasan. Di ba? For God so loved the world that He gave only begotten Son, nga kung sino ang magtuo sa iya, bisan pa wala pa siya nagbayad sa aton mga sala, nga magtuo sa iya. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Magtuo ka lang sa kay Jesus Christ kag ikaw maluwas. Ano paging nga mga pagtuo? For by grace you have been saved through faith. Tanan pinagi sa pagtuo ang imong pagsalig sa hindi ni nato nakita karon dira lang gid kay Jesus Christ. Damo dira ang mga pagtuo. Hindi sa maayong buhat kag ginbutangan kaniya sang pagkamatarong. Hindi lang eternal life nga kinabuhi sa Dios kundi pagkamatarong nga iya sang Dios. Kay pas ni karon sa size wala sing tao nga makapahamuot sa Dios kung wala siya sing pagtuo. But sing karon sa pagtuo ang imong ginatuuhan. Kay kung walay ginatuuhan, walay pagtuo. Amo na nga may pagtuo ka ton kami ara ka sang ginatuuhan. No? Kay ang bisan sino nga nagapalapit sa Dios
dapat magtuo nga may Dios kag naghatag siya sing balos sa mga nagapangita sa iya. So may reward no, sa mga ginatawag nga mga Kristohanon. Di kanina siya the book of Hebrews mo sa mga Kristohanon pa ni. May reward. Siyempre magtuon na pud ka by growing in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Now, 55. Kay diri nato matun-an karon ang ginatawag nga napulo ka kinaiyasang Dios. Para sa karon nga sa mga pagpadayag, Deuteronomy 6:4. Madumduman ko lang ni si Sandy ba basta ikaw ni ba? Kay siya nga nagapadayag. O Israel, dumduma ini ang Ginoo lamang amo ang aton Dios. Lain lang galing ba sa kwan eh? Lain lang galing sa Ilonggo ba? Kasi sa English iba mo. Kag bisan man sa Hebrew. Halimbawa, O Israel, ang Ginoo aton Dios. Kag ang Ginoo isa. Lain amo na. May ano pa po nila po Oscar ba? Oh sige. Pamatiin o Israel. Oh tama na. Noong nga aton Diyos isa ka Ginoo Isa ka Ginoo lamang. Oh tama na. Mas may itong bad niya. Kaya nga aman. Kaya mo siya mo. Hindi. Sige lang. Ara lang o, be. Ari na lang, be. Ako na. Ari lang. Agi lang. Ano kay puno na, be? The Lord is our God. Ang Ginoo, pagsalingan ni Lord, is our God. Tanaw ko kung paano magdagway ba. Kay kaning God manggod sa Greek, Elohim, tatlo, plural. Si damo, o singanon, 2, 3, 4, 5. Pero nagatuong kita sa Trinity nga sa pagpadayon sa Bible, mayara lang 3 ka klase ang o kung kapersona ang Dios, Amay, Anak, kag balaan nga Espiritu. Now, kung kani ang Lord is Jehovah o kung Yahweh, nagkapadayag lang ni sa isa o kung singular. So, the Lord is our God. Nagkapadayag ni isang God the Father o kung hindi na lang. Ari lang. Father, Amay, Anak, kag Holy Spirit, nga ang Diyos is God is our God, nga tatlo sila. Amo na ba sing ganon? Nga the Lord is our God, nga tatlo sila. Ang Lord. Tingaman, the Lord is one. Ano to kay na? Nagahiusa sila nga the Lord is one. Nga kani sila naga-unite, nagahiliusa, united. Amo ning butsi nganon sang one nga sa pulo nga ikad ang pag-pronounce. Ikad. Nga sila naga-isa. Amo nakalabanan nga sa paggamit sang pulong nga English tungod kay ang ginbadbad dira is one, nagakuonan sila nga isa lang ka persona. Kundi ang isa sinadra nga isa is ikaw nga united, nagahiliusa nga ang Lord is God is our God, nga tatlo ka
persona. Amo ng Diyos. Karon sa tatlo niya ka persona o kon individual o kon isa kalain, isa man kalain nga amay, isa kalain man nga anak, isa kalain man nga balaan nga espiritu, pero isa sila sa pagka-Diyos tungod kay ang ilang kinaiya isa. Kung anong ginahuna-una sang amay, amo pod ang ginahuna sang anak, kag mao pod ang ginahuna sang balang nga espiritu. Wala na sila kasumpaki bisan pa sa Matthew, Mark, Luke, kag John. Para sa karon sila ni Jesus Christ, do English ko na lang, I will give you another comforter. Tagaan ko ikaw sang lain nga comforter o kon helper. Now, ang pulong dira nga another, ngano nga nagahiisa sila? Ang another dira is alos. But nga nun, another of the same kind. Another of the same kind. Lain siya, pero pares gihapon siya kang Hesus. Another of the same kind. So, ang balang espiritu kay ipadala, lain siya nga isa, pero parehas gihapon kang Jesus Christ. But nga nun nga kung ano ang yara kay Kristo nga kinaiya, maupod ang ara sa balaan nga espiritu. Dili siya hitiros nga another. Na ang pulong nga hitiros nga another is another of another kind. Lain siya nga lain. Iba siya. So kung iba siya, halimbawa, ako nagpadala, para kay Jojo, lain imong nauna, lain mo nang ako nga nauna, amo nang hitiros. Pero tungod kay ina siya is alos, nga parehas, nga lain siya, pero parehas gyapon kami sang kinaiya, o kung sang una-una, nga kung anong ginauna-una ko, maupod imong una-una, o kung anong gawi ko, maupod imong gawi. Dapat sa nagyapon sa pagkakristohanon. Ang pagkakristohanon nga gawi, naa sa Bible, nga magtubo kita to be like Christ. Hindi pagkakristohanon nga gawi, nga iya sang kalibutan, nga hindi sa Bible. Mo siguro ang ilang batasan nga siling sila nga magbago, pero ang ilang talaksan iya sang kalibutan. Nga naman di ay, kung di ka di ay magbutig, iya sang Diyos? No, hindi. Bisan hindi ka magbutig, hindi ka mamutbot, iya gyapon sang kalibutanon. Kay mauna ang pinakakusgan strength sang old sin nature. Dili tanan nga wala nagapamutbot, iya sang Diyos. No, hindi. Kaya ang kalibutan, wala, gyapon na sila sang ilang pamutbot. Ginatawag siya nga, human good. Human good. Kalos. Hindi siya agatos, nga divine good. Kaya ang divine good, ang aplikasyon, ang kamaturan sa pulong sang Diyos. Para sa karon, kung sa sinundalo pa, tanan ba dahil nagadala og armas, sundalo? Kung magdala kag armas, sundalo ka. Kaya ang sundalo, mao lang may authority, ang may otoridad nga magdala sang armas. No, hindi. Kung sa karon po nga henerasyon, milenyum, tanan ba nga nagapantalon lalaki? Hindi, may bakla po. Hindi, luwa sa babae, may bakla po. Amo na ang pagkakristohanon, dili nga kumbutan siya, kristohano na. Hindi. Kay sige na, sulod sa simbahan. Ang problema, wala pagtulunan. No, hindi.
Okay? Kag isa po dire kay sa sunod magtuon kita sa ang ginatawag na nga kinaiyasan Dios. Sa pagpamatuod nga eksakto man gid nga ang Dios nga amay Dios. Pero pamatudan po nato nga si Jesus Christ Dios po siya. Kag mao pod ang balang espiritu Dios siya. Kay siyempre kay mayara mga pagtulunan nga si Jesus Christ tao lang mo. Di siya Dios. Kay sila nila napatay po sa ibabaw sa cross, paano sa nahimo nga Dios? No. Pero wala gamit niyang pagka-Diyos, kundi siyang pagkatao. Kaya pa sa Timothy Dreo, for there is one God. Pero kaysa kuan man siya sa New Testament man siya. So kani siya is Theos, dili siya God nga Elohim, kundi Theos siya. Kay may mga background man nga bisan pa nga God siya sa New Testament singular. No, kung magtanaw ka sa Greek, singular na siya. Pero pagkato nimo sa Old Testament, plural. Pero sa Greek, singular na Theos. Plural siya sa Old Testament. Pero Theos siya sa New Testament. Tapos na siya is singular. Kaya may mga background na siya kung gano'ng gitawag siya na Theos. Singular. For there is one God and one mediator also between God and man. Isa lang gid ang nagapasugpon man nagapatunga dira sa Dios kag sa tao. The man Jesus Christ. Siya lang, the man Jesus Christ. So sa aton pa kung amo ni ang Dios sa taas kag mao ni ang tao man. So si Jesus Christ, the man Jesus Christ, among nagapatunga kay nga kay siya lang ang naka-communicate sa Dios o sa tao, kay siya is the Son of God, kag siya is the Son of man. So maka-communicate siya sa Dios pag nagka-communicate siya sa tao. Si Jesus Christ. Plus tong isa ka natanon ako nga debate ba makuyaw. Ang problema lang sa paghambal niya monogenes. Kaya ang ginahambalan niya nga iyang kadebate wala siyang minabalaan. Kaya kung maghambal gani ka sang monogenes si Jesus Christ, si John lang sina ang nagamit lang nga pamulong. Kaya ang iban sina nga pamulong dira nga anak is Guinness lang. O kay ang monogenes nagambal dira sang the unique person of the Lord Jesus Christ, one of a kind. Isa lang siya. Kay ano man si Jesus Christ? Kay si Jesus Christ is Son of God, kag siya is Son of Man. Unique siya. Kaya lang wala iging gamit ang iyang pagka-Diyos, kundi ang iyang pagkatao, pero siya is the Son of God, kag the Son of Man. Okay, kay makita naton diri sa pagpadayag nga may ara sa Dios nga Amay, Anak, kag balaan nga Espiritu. Last be. Kaning Matthew 28 28:19. Oh, 28:19. Gani katuin ninyo ang tanan nga mga tao sa bug-os nga kalibutan. Kag himua sila nga mga gintuton-an ko. Bautisoy ninyo sila sa ngalan singular, isa lang, hindi mga ngalan, pero sang Amay kag sang Anak kag sang Espiritu Santo. So may pulong dira nga sang Amay, sang Anak kag sang balaan nga Espiritu. May pulong na siya nga sang kay lain ang Amay sa Anak kag sang kay lain sa Amay kag balaang Espiritu.
kag sangsang kay lain sa amay kag anak, nahamulag na sila nga talo. Amo nang importanteng preposition nga sang o kung sa English nga da. Kay mauna ang ano ni ang role sa Greek. Basta gani nga may sang nga sugpon sang halin sa kag, lain na siya nga tao. Tapos kag sang wala lain po siya nga tao. Pero kung wala sang isa lang na sila ka tao. Halimbawa karon gihambal ra nga sang amay kag anak kag bala nga espiritu, isa lang na isa ka persona. Pero kay may sang lain ang amay sa anak. Ha? Individual, isa-isa gid. Isa-isa basta may sang na o kon da sa English. Kay amo na ang role sa Greek. Amo nang basihan. So namulag. Pero ano sila dra? Bautisuhan sila sa ngalan. Singular, isa lang. Pero ang may anak ang espiritu, pwede ba na? So kaya siya is neuter, but siguro nga, isa lang na sila kakinaiya. Isa lang sila kakinaiya. Pero lain nga persona. Lain nga isa, kag isa. Naman na yan, but ganon. Amo nang isa ka problema ba sa pagtudlo nga kung wala sang paghangop hindi mo maintindihan. Kay ang Greek may ara na sa sang rules sa iyang grammar, sa iyang filosofiya nga anong gimbutang na dira. Amo nang ako ng Bible nimo wala sang oneness na siya. Kaya ang tanan nga Greek nga halinan may ara isa sang the Father, the Son, the Holy Spirit. Amo nga sa pagtulunan, inundom nato nga words are important. Kada pamulong importante kay na. Amo na nga nagabalik ka kita permisa. Nga tawag nga ano ni kanang sa grammar exegesis, no. Sige. So kaysa sunod nato nga pagtuon, magatuon kita sa ginatawag nga kinaiya sa Dios, no. Kag bisan pa may part gyapon man nga sa sini nga introduction gyapon nga sa ginagmay. Pero ang atong pagtulon na gid amo ang Trinity. No, nga sa pagtuon sa tatlo ka persona sa Dios o kon individual, laing nga isa kag laing nga isa. No, nga isa lang sila tungod kay isa ilang kinaiya. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat kina sa pagtigom mo sa amon, Pabhabing Ginoo focus sa imo mapagtulunan. Nga makata Ginoo sa pagkilala sa imo kag damor Ginoo sa pagtuon pagida sa imo. Nga sa imong grasya sa tanan sa imong pamagi. Mga Father, nga salamat kit sa teaching ministry kag sa confirmation ng Holy Spirit sa mga kamatuoran as our divine teacher. Kag salamat Ginoo bisan subong pagid Father sa espiritu ng mga pagintindi. Katanan ni sa imong grasya lang gid sa imong pamagi, gani sa imong tanang ginasalig nga sa imong ginadangop pinagis ka lang Jesus Christ. Amen.